Hi guys! For today's video, isa na namang informative video ang mai-share ko sa inyo. Based on my research that there are another 5 habits that will fix 90% of problems. Meaning to say, malaki ang kabawasan ng mga bagay na maaaring maging sanhi ng problema sa pang-araw-araw na activities natin kung sundin o gawin natin ang mga payo o habits na ito. Alam ko at sigurado ako na makarelate kayo dito kasi mismo ako, proven ko itong mga advice na ito na makakabuti at nagpapagaan sa aking mga alalahanin or in other term, nakakabawas stress sa akin. For sure, marami sa atin ay sobrang stress na when it comes on their daily life tasks or obligations or responsibilities in life. Sa kadahilanan na may mga bagay na hindi nila magawa ng maayos or hindi napaghandaan ng maayos dahil na rin sa lack of time management or improper time management. Guys, time management is very important in everything that we are going to do. Kaya, pag pumalpak tayo sa proper time management, sigurado maraming masisira na mga event sa buhay natin. Kaya, ang mga habits na pag-usapan natin ngayon ay malaking tulong upang gumaan ang ating pakiramdam at mabawasan ang mga problema o alalahanin sa araw-araw. O nga pala, kung ikaw ay hindi pa nakapag-subscribe sa channel na ito, pasuyong pindutin ang subscribe button kasama ang bell sa tabi nito upang alam mo every time na may bagong video. Paki-like na rin. Mag-comment sa baba about your thoughts and experiences and share dahil sharing is caring. Welcome back to Nudshan TV 1. This is CJ, a content maker, at narito ang 5 habits na makakatulong sa atin upang gumaan ang buhay sa araw-araw. Number 1. Plan your day the night before. Ayon dito sa research ko, planning your day the night before is an incredibly popular productivity strategy. Tama, ang pagpaplano ng maaga tungkol sa mga bagay-bagay o activities na gaganapin o gagawin sa mga susunod na araw ay malaking tulong upang hindi maghabol sa oras. Dahil syempre, napagplanuhan mo na ito. Hindi yung kung kailan ang araw ng event o task ay saka mo ito pag-isipan. For sure magiging gahol ka sa oras at ang resulta ay magiging putyo-putyo ang output nito o kinalalabasan. We should get everything ready for the morning. Halimbawa, may lakad kang gagawin kinaumagahan. Ngayong gabi pa lang, ihanda mo na lahat ng kailanganin bukas para pagising mo, kakain ka na lang at maligo, then ready to go. Sa pamamagitan nito, mabawasan ang stress o alalahanin sa lakad mo kinabukasan. At mas productive ito dahil may iwasan ang may maiwanang gamit at parang hinahabol ng oras. Kaya magmukha kang fresh sa lakad mo. Presentable at handang-handa na harapin ang bagong umaga. Napakagaan sa dibdib at utak na harapin ang umaga kung lahat ay napaghandaan mo. Number 2. If something takes 5 minutes or less, do it. If you can do something that takes less than 5 minutes, do it right away. May mga bagay o gawain tayo na medyo mahalaga at sobrang mahalaga. May task na mayroong deadline at mayroon ding okay lang kahit hindi agad gawin. May major task at mayroong minor na gawain. Nasa iyo na yon kung alin ang unahin mo. Pero kung naguguluhan ka at di alam kung saan mag-umpisa, syempre unahin mo yung mga trabaho na mabilis at madaling matapos upang bawas sa nakapending o nakapila na trabaho upang bawas sa stress o alalahanin. Isunod mo agad yung mga deadline or yung mga trabaho na may deadline kasi yon ang higit na magpapahagard sa'yo dahil sa kakaisip na matapos ito. Iwasan ang manyana habit. Imbis na ipagpabukas mo pa, gawin mo na agad
ay maiwasan na matambakan at iba pa rin ang pakiramdam pag marami kang accomplishment sa isang araw. Napakasarap at sobrang gaan sa feeling. Number 3, create a morning ritual. We should have a morning ritual. Sikaping matulog ng maaga at bumangon ng maaga. Depende sa nature of job mo yan ha. Kung normal naman ang nature of job mo, dapat practice waking up early. At sa mga nagtrabaho naman na hindi normal ang nakagawi ang oras ng pasok dahil tulog sa araw at gising sa gabi, sikapin natin na sapat pa rin ang tulog. At dapat kasama pa rin sa routine or nakagawian ang exercise. Make time for meditation. The more you practice it, the more your life gets better. Tandaan, huwag puro subsob sa trabaho. We should engage with nature through jogging or exercise, gardening, meditation, or any recreation with nature upang ma-recharge tayo, ma-refresh at gumaan ang pakiramdam. Kaya nga 'di ba, sa mga company meron silang team building or outing para mabawasan yung stress ng mga trabahador nila. Number 4, follow the 80/20 rule. Invest most of your energy and time on those specific tasks that creates the big impact and maximizes your productivity. 20% of your tasks yield 80% of the results. Gaya ng sinabi ko kanina, unahin ang mabilis matapos ang mga trabaho na may deadline dahil pag nagawa mo yan, napakalaki ng impact nito sa trabaho mo, sa buhay mo at achievement sa araw na iyan. Imagine, ipagpalagay natin na 20% of your task o gawain ang natapos mo, pero 80% ang impact nito o resulta or naani mo sa araw na yan. Napakasarap sa pakiramdam, di ba? Makakahinga ka ng maluwag. Number 5, get enough rest. Without enough rest, you can't improve your life. Not getting enough rest makes you cranky or masungit and reduces your ability to concentrate. For sure, na-experience nyo na yan na pag tayo ay kulang sa tulog o pahinga, ay parang lutang tayo. Sobrang bigat sa pakiramdam. Hindi gumagana ng maayos ang utak, mabilis mapikon o tupakin, masungit. Yung mukha natin parang laging galit at higit sa lahat, hindi natin magagawa ng maayos ang mga trabaho natin. Doon pa lang, we can conclude that without enough rest ay dagdag problema ito sa sarili, sa kalusugan, sa trabaho, at minsan nagiging sanhi ng komplikasyon sa mga katrabaho. Kaya dapat panatilihing sapat ang tulog o pahinga upang palaging looking fresh, good vibes, friendly face o active at malakas ang ability sa trabaho at palaging magaan at masarap ang pakiramdam. Good enough rest equals good output and healthy living at malayo sa stress o sakit. Sana may natutunan kayo at nag-enjoy. Thank you and until next video.